guys, Sean here and welcome to Radhan's channel. For today's video, paglalabanin natin tong dalawang malupit na device na to at alamin natin kung sino nga ba yung worth it bilhin sa kanilang dalawa. Big shoutout nga pala para sa Filthy Lifestyle na nagbigay sa amin ng cup. Ito sila. Meron din silang Facebook page. Baka trip nyong bumili ng mga merch nila. Ilalagay ko sa description sa baba. Sa kaliwa, mag-ingay para kay RG35XXH. At sa kanan, mag-ingay naman para kay R36S. Anigma. So without further ado, let's start na. So ang mangyayari sa labanan na to is maglalaban sila base sa puntos na makukuha nila. So parang flip-top lang din talaga, no? So ang unang paglalabanan nila is yung battery. Ang R36S is merong 3,200 mAh at ang RG35XXH naman is merong 3,300 mAh. So konti lang yung diferensya nila pero mas lamang dito si RG35XXH. So ang nanalo dito sa battery life is si XX8. So yung pangalawa naman is under pa rin siya ng battery. Ito yung accessibility dun sa battery. So ngayon, binigay ko yung puntos para kay R36S dahil yung battery niya is mas madaling makuha. So kung magpapalit ka ng battery dahil dahil sira na yung battery, mas madali mo siyang matatanggal at mapapalitan. So dito naman yun sa XXH is medyo mahirap. So magtatanggal ka pa ng 4 na screw or hindi natin alam, baka meron pang mga nakatakip dyan na kailangan pa rin i-unscrew. So ayun, ang puntos ay bibigay ko kay R36S. Pangatlo naman, under pa rin siya ng battery. Alam nyo ba na dito sa R36S is pwede kang makapag-charge kahit walang SD card? Di mo pa alam? Ngayon, alam mo na. Dito kasi sa mga unburnick product, napapansin ko na ang SD card is napaka-essential dito sa mga device nila. So, kailangan may nakalagay na SD card para mag-charge. So, yung puntos na yon ibibigay ko para kay R36S. So, next naman is yung mga buttons nila. So, pinagbasehan ko dito kung gaano sila kasarap i-press. Kung gaano kaganda sa pandinig yung mga buttons, yung feels, syempre, hindi mawawala yun. Yung kapag naglalaro ka, hindi ba masyadong mabigat yung press or tipong may delay. So, yung puntos doon is ibibigay ko sa RG35XXH. Gaya nung sinabi ko doon sa pag-unbox namin ng XXH, napaka-premium yung mga buttons niya. Ito, paparinig ko ulit sa inyo kung hindi niyo pa naririnig. Ganda ng tunog niya. Parang dito pa lang malalaman mo na premium siya at tatagal. Ayan. Kasi dito sa R36S, medyo mabigat yung pag-press mo dito sa mga shoulder buttons. Ayan. Parang mas maganda yung quality ng XXH. So, ayun. Kaya dito napunta yung puntos. Sunod naman is yung quality ng sound. Syempre kung naglalaro ka, mas feel mo yung game kapag maganda yung sound. At para sa akin, yung XXH ang magbibigay sa atin ng magandang sound or magandang speaker. Even na maliit lang yung speaker niya, pero napakaganda ng sound. Napaka-crisp at napakalinaw dahil dalawa yung speaker niya dito sa left and sa right. Ayan. Hindi ko lang sure kung mono ba siya o stereo. Pero tingin ko parang mono lang siya. Hindi ko lang sure. Siguro i-comment nyo na lang sa baba kung sino nakakaalam kung stereo ba siya or kung mono. So move on naman tayo sa screen nilang dalawa at wala naman ako napansin na pinagkaiba nilang dalawa. Same lang sila ng size, same lang ng output. Ayan. Pagkasing laki lang din sila. So yung puntos ay ibibigay ko sa kanilang dalawa. Kasi pareho lang naman sila maganda yung output. So next naman is yung feature na pwede kang makapag-output sa TV or sa monitor. At yung puntos na yun is ibibigay ko sa RG35XXH. Kasi nasubukan na naming i-connect to sa TV namin at okay naman yung output. Siyempre, wag naman tayo mag-expect na sobrang ganda na parang ang output is parang mala PS3 or PS4, PS5. Siyempre hindi kasi nanggaling siya sa maliit na screen. Siyempre kung i-upscale mo yung size ng screen na to sa TV, siyempre hindi kagandahan ng kalalabasan. Compare dito sa R36S na walang capability na makapag-output sa TV or sa monitor. Kaya siyempre, bibigay natin yung puntos para kay XXH. Next naman na feature is yung pwede mo silang gawing controller sa Steam. Isa tong cool na feature dito sa dalawang device na to at yun nga, pareho silang meron nun. Pwede mo silang gamitin controller para sa Steam. Kaya kung nilike nyo or finalo nyo yung Facebook page namin, meron kaming mga upload na ginamit namin controller to at itong device na ito, itong R36S at
XXH. So pareho silang merong capability na pwede mong gamitin controller to. Napaka-astig, di ba? So yung puntos na yun is ibibigay ko pareho sa kanila. Next na feature naman is isa to sa mga pinaka-key feature ng dalawang device na to, at ito yung Wi-Fi at yung Bluetooth. Pero ibibigay ko yung puntos na yun dito sa XXH. Alam nyo kung bakit? Kasi yung Wi-Fi and Bluetooth niya is built-in na. So hindi mo na kailangan gumamit ng dongle katulad ng R36S na alam mo yon, maglalagay ka pa dito, so kung naglalaro ka, baka magalaw mo siya, pwedeng ma-disconnect yung dongle na ginagamit mo. Kaya mas convenient na built-in na yung Wi-Fi and Bluetooth. So far guys, ang leading natin is si XXH. Ayan, na merong 7 na puntos. R36 naman is merong 4 na puntos. Next naman natin is yung update na feature. Yung update na tinutukoy ko dito is pwede kang makapag-update ng operating system nang hindi mo siya fina-flash. So ang puntos ay ibibigay ko dito sa R36S. So dito kasi sa R36S, pwede mo nang i-update yung custom operating system nang hindi fina-flash yung SD card. So, less hassle, kumbaga. Compare dito sa XXH na kailangan mo pang i-flash sa SD card yung operating system para makapag-update siya. So, yun yung kulang dito sa XXH, no? Kahit na built-in siya, yun nga lang. Wala siyang OTA or yung over-the-air na update para sa operating system. Sunod naman is yung available na custom OS. Dito kasi sa R36S, ang pagkakaalam ko, dalawa lang ang alam kong operating system niya na nag-exist. Yung ArcOS at yung Amber Elec, yan pa lang yung dalawang na test ko dito at working fine naman silang dalawa. Unlike dito sa XXH, meron ng mga alpha test na ginagawa na mga custom OS para dito. Pero tingin ko malaki yung potential ng XXH at saka ng Plus once na magkaroon na sila ng custom OS. Tingin ko magiging okay na yung things nito. Magkakaroon na rin to ng OTA katulad ng R36S at marami pang iba. Sana nga katulad din siya ng Garlic OS na parang pwede mo siyang i-customize lahat. Pati yung pag-overclock at pag-underclock kasi magandang feature yon. At i-remind ko lang kayo guys na every device na mga retro device katulad ng mga to, yung mga in-unbox natin, magkakaiba yan ng mga custom operating system or mga OS na nilalagay dito. So hindi lahat yan pare-pareho. Kaya kung bibili kayo ng SD card, make sure guys, make sure na tama yung binibili nyo. Tignan nyo yung photos, tignan nyo yung description. Palagi nyo titignan yun kasi yung mga bumibili sa amin, minsan, maraming beses na nangyari, siguro nasa 5, na bumibili sila ng RG35XX na Garlic OS. Tapos, ang unit nila is RG35XX Plus. Guys, hindi gagana yun. Promise. Pinakita ko na sa inyo. Buti mabait kami at biniday sarili. Pero may kami, pwede naming return refund yung pera nyo, pero magiging half na lang yun kasi yung pagod namin sa paggamit ng kuryente, pagpasa ng mga files, yung mga packaging na ginagamit namin. So, ayun. May babalik naman, pero hindi na buo. At syempre, alam nyo na kung kanino mapupunta yung boto. Dito lang siya kay R36S. At ngayon, mag-move on na tayo sa susunod at ito yung tinatawag na user interface. Ngayon, kung may kita nyo naman, guys, dito sa R36S, walang binatbat tong XXH pagdating sa interface, guys. Ayan o, Teams pa lang. Walang-wala na. Napakalupit ng R36S. Kaya nga, naghihintay na lang talaga kami ng custom OS para maging maganda na rin tong sa XXH. Tsaka sa XX Plus. Tapos pagdating dito, so lame. Ayan o. Ganyan lang siya. So ngayon, yung user interface na yon is, alam niyo na siguro kung kanino kayo ibibigay. Siyempre, ibibigay natin yan kay R36S. So next naman natin is yung tinatawag na scrape. So kung matagal ka na dito sa mga retro handheld gaming console na to, mapapansin nyo na yung ibang mga games dito is merong mga images like dito sa PlayStation nga ba? Meron. Ayan o. Ayan, meron siyang preview ng game, meron siyang photo, meron siyang cover art, ayan. So sa kanilang dalawa, ang meron lang nun is yung R36S at wala pang capability nun na makapag-scrape ng mga images itong XXH. At syempre alam niyo na kung kanino mapupunta yung boto. Dito lang siya kay R36S. So next naman natin is yung gameplay. Dito malalaman kung smooth nga ba yung gameplay ng specific na game. So ngayon magbibigay ako sa inyo ng gameplay ng God of War Chains of Olympus. At magbigay na rin kayo ng comment sa baba kung kanino nga ba kayo boto.
So para sa inyo, sino ba yung mas smooth yung gameplay? Si R36 ba o si XXH? Para sa akin, mas lamang si XXH dahil may kita nyo naman sa video na mas smooth siya, less yung lag at less yung stutter ng sound. Tsaka kung may kita nyo rin naman talaga, kayang-kaya niya si God of War Chains of Olympus na compare dito sa R35 at saka sa R36S at saka sa M17. Talagang sobrang lag nung game na kailangan mo pang i-set up or i-set yung settings doon sa PPSSPP para mas, alam mo yun, malaro mo siya kahit papano. Dito talaga, mas smooth siya. So, syempre, after naman ng gameplay, dito na papasok yung comfortability kapag nilalaro mo na yung device. Para sa akin dito sa category na to, dito ibibase ko kung gaano siya kakomportableng hawakan, kung after an hour ba, nakakangalay na or masakit na sa daliri, masakit na sa wrist, yung mga ganong klaseng discomfort kapag ginagamit mo na yung device. So, tong dalawang device na to, nilaro ko na sila ng matagalan talaga, no? Dito sa R36S, medyo nakakangalay na talaga siya, tipong kung medyo matanda ka na, baka rayumahin ka na dito. Buti na lang, bata pa ako. Pero pagdating naman dito sa XXH, hindi ko naramdaman yung mga discomfort na yun kasi nga, sinabi ko sa inyo dati, siguro yung mga bagong device ngayon na mga pa-horizontal ang design like Steam Deck, Nintendo Switch, yung mga ganyan na mga pa-horizontal na nga yung design, mas komportable siyang laruin, mas komportable siyang hawakan na kahit pang matagalan yung laro, malalaro mo siya at di makakaramdam ng pananakit yung mga kamay mo. Lalong-lalo na sa mga daliri, sa wrist, at yung buong kamay mo. Kasi naalala ko noon, nung nilabas yung PSP, di ba pa horizontal din siya, nung naglalaro kami ng Tekken, talagang pag break time namin nung college kami, yung isang buong break time na yun na isang oras, hindi kami nakakaramdam ng ngalay, ng sakit, na kahit walwalan ko, kaya pawisan ng kamay yung game na yun, hindi kami nakaramdam ng pananakit ng kamay or ng wrist. Siguro nga ergonomically friendly tong mga ganitong device na mga pa-horizontal. Kaya siguro ginawa talaga siyang pang gaming. Compared sa mga ganitong device na katulad ng Game Boy, yung mga unang batch ng mga retro console, yun nga lang nilabas dito, tingin ko para lang sa nostalgia. Kasi kapag nakita ka ng ganito, di ba? Ang unang iisipin mo, Game Boy, di ba? Kung ako papipiliin, ang panalo dito sa round na to is yung RG35XXH. At ngayon dumako na tayo sa last at pinaka-importante sa lahat. Kasi para sa akin yung price, ito yung pinaka-factor kung bibilin mo ba yung isang device, di ba? Kahit sabihin na natin napakaganda niyan, pero kung yung device naman napakamahal, di ba hindi mo siya bibilin? Or hindi mo pa siya mabibili sa ngayon. So para sa mga katulad ko na mga budgetarian na nasa mga laylayan lang, syempre di ba pipiliin mo munang maglaro ng mga retro console na katulad ng mga ganitong device. So ngayon, magkano nga ba ulit tong dalawang device na ito? Si R36S is nagre-range ng 2,800 pesos. Depende sa seller syempre. At dito naman sa kabila kay XXH or RG35XXH, ang presyo nito is 3,500 na mas mahal ng 700 pesos. So ngayon guys, kung sa presyo lang, ibibigay ko yung boto ko sa R36S. Pero reminder lang guys, may mga games dito sa R36S na hindi mo malalaro totally or lagi siya at nag-stutter yung sound. So ngayon kung budget mo is pang 2,800 lang, go ka na dito sa R36S. Pero kung kaya mo naman i-stretch yung budget mo para magkaroon ka na ng RG35XXH, mas magandang ito na yung bilhin mo. Dahil sa comfortability niya, alam ko naman na wala pang custom OS to, pero imaginein mo na lang na kapag nagkaroon to ng custom OS, damn, ano nang laban ng R36S dito. Mas malupit yung ma-unleash na potential ng device na to pag nagkaroon na ng custom OS. Sinasabi ko sa inyo guys, believe me, malupit to. I highly recommend tong RG35XXH. Wala na akong masasabi dito. Hintayin nyo lang yung custom OS. Magiging malupit to. Sa lahat ng nahawakan kong device, ito yung number 1 ko. So sa laban ng dalawang to, pareho silang nakakuha ng 9 points. Break even lang guys. Pero alam nyo ba na sa puso ko at nararamdaman ko, panalo si RG35XXH. Kasi nga, imagine niyo kapag nagkaroon na to ng custom OS, yung potential nito guys, mas malalamangan niya lahat ng mga pinadala sa ating retro handheld gaming console, masusurpass nitong RG35XXH. Pero guys, love ko tong dalawang to kasi nung hindi pa to nire-release, yung Plus at saka tong H, ito talaga yung mas nilalaro ko ng magdamagan. At kita mo ngayon, okay na okay pa rin. Pero kayo ba?
Sino pipiliin nyo dito sa dalawang to? Comment nyo naman sa baba para may healthy discussion tayo. At doon na nagtatapos ang labanan ng dalawang device na to. Sana may natutunan at nag-enjoy kayo sa video na to. At syempre don't forget to like, subscribe, and hit the bell button para updated kayo sa mga tips and tricks namin about sa mga retro handheld gaming console, PC, PlayStation, unboxing ng laruan, unboxing ng gadgets na related sa gaming, at kung ano pang pwede namin may share para sa inyo. Maraming salamat ulit, Filthy Lifestyle, at yun lang guys, maraming salamat, paalam.